So yun o, mga kabisdak, kumakalat ngayon na maaari daw mag-lockdown. At ito ang ating alamin ngayon kasi nga isa sa sikat or anak ng dating mamaya sasabihin ko kung sino to, nag-post siya na maaari mag-lockdown, kung anong mga dapat gagawin natin kapag nangyari yun. So yun, samahan nyo ko hanggang dulo mga kabisdak at ating alamin. So yun mga kabisdak, yun nga, ang ating pag-usapan ngayon ay dahil dito sa mga haka-haka or kumakalat na maaari daw mag-lockdown. Kung sakali mang mag-lockdown mga kabisdak, ay kailangan maging ready tayo. Katulad ng nangyari dati sa COVID, tama? So ngayon, kung mangyari mo nito, ay ating paghandaan. So ano ba yung mga dapat nating gagawin at paghandaan, or at ano yung dapat nating i-imbak ng mga pagkain. So ito, mga kunting tips, no? Pero bago ang lahat, ay ate muna tong basahin. Sikat or anak mismo ng dating Pangulo, dito sa mismo niyang page, no? Si Katie Duterte, ay nakita lang natin tong post niya, ay may sinasabi siya dito. Ayan mga kabistak. So tingnan niyo mga kabistak, ayan, basahin natin Ayan. Ayan. Mag-stock kayo ng pagkain sa mga bata, sa may mga bata. Mag-stock kayo ng maraming tubig at solar power station. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan. Maaring kahit papaano maayos pa sa ngayon, pero hindi natin alam pagising natin kinabukasan kung ano na ang sitwasyon. Kaya kung may mga tinatago kayong pera, ilabas nyo na. Dahil kapag nagkaroon na ng matinding krisis, wala nang silbi ang pera. Pinakamahalagang taimtim na panalangin. Yun po yung sabi niya. So hindi naman niya to kumbaga, no? Grabe. Nasa nasa Bible, no? Pinost niya. Dapat maging handa po tayo. So mga kabisdak, no? So wala namang masama kung pero huwag kayong magpanik baka lahat ng tao bibili ng wala nang paninda sa mismong So okay magpanik. Ito ang lang naman sabi nga dito ay halaga ay pagdarasal, no? Lahat ng mga nakasulat sa Bible mga kabisdak, huwag po kayong matakot. Talagang kailangan nyo magdasal kasi mangyayari at mangyayari yan. Mga nangyayari ito sa mundo, wala pa yan. Meron pang natinding tagutom, yung sinasabi ng tagutom, mangyayari at mangyayari yan. So ano bang sabi sa Bible? Ang sabi ng Panginoon, walang ibang makakapagligtas sa atin. Lahat ng tao ay kundi siya lang. So dasal lang tayo mga kabisdak, no? Huwag po kayong mag-alala kung darating man yun. Kasi kung merong Panginoon sa buhay nyo, hindi po kayo matatakot. Tama? So pray lang, kasi mangyayari at mangyayari talaga. Lahat ng mga sinasabi sa Biblia, magkatotoo talaga yung mga kabisdak. Okay? So ito, gabay sa paghanda, energy lockdown. So kasama ito kasi nga tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng langis. So kapag hindi pa rin humupa yung gera na yan, ay talagang maapektuhan yung pangkabuhayan dito sa atin. Lalo na mga bilihin ay patuloy na pagtaas. Yan, lockdown sa Pilipinas, ang isang malawakang krisis sa kuryente o energy lockdown, ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at mahinahong pag-isip. Narito ang isang komprehensibong checklist based sa mga praktikal na hakbang na dapat gawin bawat pamilyang Pilipino. Okay, una, kaligtasan, seguridad, safety first. Okay. Yan, iwasan ang kandila hanggat maaari. Gumamit ng LED flashlight. Okay, head lamps or emergency lights. Kung kailangan gumamit ng kandila, huwag itong iwanan ng walang bantay. Yes, maingat kasi nagkukos mga kabistak ng sunog Okay, unplug appliances. O yan, huhugutin dapat. Lalo ngayon sa tag-init mga kabisdak. So, yun pa yung nagkukos talaga ng sunog, no? So, ayan, marami ditong
yung mga sinasabi. Okay, so ano pa? Paano patatagalin ang natitirang supply ng kuryente sa iyong mga gadgets? Power savings mode, i-on agad ang extreme. Power savings mode sa mga cellphone. Brightness control, ibaba ang brightness ng screen at i-off ang Wi-Fi Bluetooth kung hindi ginagamit. Charging strategy, gamitin ang mga power banks para sa mga emergency calls lamang. Iwasan ang social media, scrolling at panonood ng videos. Pagkain at tubig, ang maayos na nutrisyon ay hydration ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalmado. Okay. Yung mga ref nyo, pag hindi na kailangan, huwag nyo na isaksak para mas-save sa kuryente. Okay? So, maghanda ng mga dilata. Yan. Bigas, tubig. Importante yan, lalo sa may maraming mga bata. Pero yun nga, katulad sinasabi ko, wag po kayong mag-panic. Okay? So, maghanda na rin ng mga pang-safety, pang first aid. Okay? Ano ba yan? Mga gamot, alcohol, mga ganun. So, importante po yun. Pag sakali lang naman mangyari yun. Pero, yun nga, malabong mangyari mga kabisdak, no? Dasal lang, di mangyari. Kaya sabi nga nila, meron daw kumakalat na virus na panibago. Pero, hindi pa konfirmado ng DOH, no? So, yun. Diba? Medical needs. Ayan, sinasabi ko na, special care para sa mga pamilyang may mga miyembro o may mga sakit or senior citizen. Okay. So, kailangan dyan, generator. Yung iba, kung may mga pera, ay paano tayo mga simpleng mamayan lang. Siguro kaya i-offer dyan kapag may mga mayayaman, no? Pero yun nga mga kabisdak, kapag darating na yung time na tagutom, yung matinding crisis or tagutom, darating na yun na wala ng halaga ang pera. Lahat pantay na tayo, lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Siguro kung naniniwala ka doon, no? Darating yan mga kabisdak. Darating yung panahon na pantay-pantay na tayo. Wala nang silbi ang pera na yan. Palamutik lang ganito sa mundo. Yung tagutom, darating yan. Mangyayari yan mga kabisdak. Yun, kaya hanggat maaari, balik loob natin sa Panginoon. Siya lang ang makakaligtas sa ating lahat. Okay? Maniwala kayo may Panginoon. Ha? Hindi yan gagawa ni Bisaya. Totoo po yan. Ako isa kong makasalanan, pero syempre yun nga, sa mga nangyayari na at nababasa natin. Kahit paano, minsan nababasa natin ng Bible, ay totoo. Katulad kahapon, Biyernes Santo, Huwebes Santo, tama, hindi naman sa pagano, syempre, pero yun nga, imbis na nilay-nilay natin ang tao, ang iba naman ay maraming mga nagiinom, nagsasaya, which is mali yun, no? Hindi naman tama siguro yun. So, huwag kang magalit kung napanood mo to, kung ikaw nag-inom kapon or anong ginagawa mo kapon, dahil hindi mo pa alam kasi ang nangyari. Pares tayo, ano naman tayo wala naman perfectong tao, tama? So, yun, kapag nangyari yan, no, mga kabisdak, ito naman ay wala namang kung magkatotoo talaga, no? So, kailangan natin ang maging handa at para sa pamilya, kasi mahirap kapag nangyayari na naman muli, no? Mas matindi ngayon kapag nangyari kaysa dati sa COVID. So, yun lang yung nasagap nating balita mga kabisdak, no? Walang ibang makakaligtas sa atin. Ulit-ulit kong sasabihin sa inyo, si God lang talaga. Siya lang makakaligtas sa atin. So, wag po kayong magpanik at anong tawag nito? Parang sa sarili nyo. Kasi nga mangyayari talaga. Yung nangyayari ngayon, yung gera na yan sa ibang bansa. Ako, pasimula pa lang yan. Meron pang mas matinding paghihirap sa buong mundo. Okay? So, mangyayari yan. Pray lang. Okay? So, yun lang, no? Ito na naman si Bisaya. Kapag hindi ka pa subscriber sa bago diyang nakapanood ng video na to, huwag mo naman sana kalimutan i-subscribe ang ating munting channel. Malaking tulong na yun kay Bisaya. At i-share mo na rin para mapanood ang iba. At like nyo na rin yung video natin, mga kabisdak, sorry, nabubul na sa Bisaya. So, yun lang. Okay, pagpalain po tayong lahat at palaging healthy ang ating buong pamilya. So, God bless all sa inyo lahat. Thank you sa walang sawang suporta. Okay.